Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Patuloy nating binabantayan ang pamumuo ng posibleng bagyo na manggagaling sa silangan ng bansa. Ayon sa inilabas ng Pag-asa, posibleng lumitaw ito next week. Alamin natin ang mga pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, malaking nakakaapekto ngayon ang northeast monsoon o amihan na siyang nagdadala ng mas malamig na hangin, maulap na kalangitan tuwing hapon at mga biglaang malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito, nagre-resulta ito ng pabago-bagong kondisyon ng panahon. May mga lugar na makakaranas ng maulap na kalangitan at panakanakang pag-ulan habang ang iba naman ay patuloy na makakaranas ng mas malamig at mahangin na panahon. Sa forecast weather condition ngayong araw, unahin natin ang Cagayan Valley, Caraga, Apayao, Aurora, Quezon, gayon din sa Oriental Mindoro at Misamis Oriental. Inaasahan sa mga lugar na ito ang maulap na kalangitan na may panakanakang may hinang pag-ulan dulot ng amihan. Bagamat hindi inaasahang magdulot ng malubhang epekto, maaaring makaranas ng bahagyan lamig ng panahon, madulas na kalsada at pansamantalang abala sa mga gawaing panlabas, lalo na sa mga oras ng pag-ulan. Para naman sa mga residente sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula at iba pang bahagi ng Northern Mindanao, makakaranas ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated o pulupulong pag-ulan karaniwan sa hapon, ngunit pagsapit ng gabi, posibleng maging malakas ang buhos. Ang mga pagulang ito ay panandalian lamang at hindi inaasang magdudulot ng malaking epekto. Gayunpaman, pinapayuhan ng publiko na manatiling mag-ingat lalo na sa mga lugar na mabilis bahain at malapit sa gilid ng bundok. Samantala sa natitirang bahagi ng Mindanao, inaasahan ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers o thunderstorms, dulot naman ng umiiral na localized thunderstorms. Sa mga lugar na makakaranas ng mas malalakas na thunderstorm, may posibilidad ng bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na sa mga babang lugar at bulubunduking bahagi. Pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at iwasan ang mga lugar na kilalang bilang flood prone kapag may malalakas na pag-ulan. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan, para sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan ng malakas hanggang halos bayolenteng hangin na nagmumula sa hilagang silangan. Dahil dito, magiging napakaalon ang karagatan na may taas ng alon na maaring umabot mula 2.8 hanggang 4.5 meters. Ang ganitong kondisyon ay indikasyon ng malalakas na bugso ng hangin na patuloy na nagtutulak ng alon papasok sa baybayin. Dahilan upang maging delikado ang paglalayag, mataas ang banta ng pagtagilid o pagpasok ng tubig sa maliliit na sasakyang pandagat, lalo na sa bukas na karagatan. Sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Central Luzon, makakaranas ng malakas na hangin mula sa hilagang silangan na may taas ng alon na aabot sa 2.5 hanggang 3.7 meters. Samantala sa nalalabing bahagi ng bansa, umiiral pa rin ang katamtaman hanggang malakas na hanging amihan. Dahil dito katamtaman hanggang maalon ang karagatan na may taas ng alon na abot mula 1.2 hanggang 2.8 meters. Paalala sa ating mga kababayan, mariing pinapayuhan ang mga mangingisda at operator ng maliliit na bangka na iwasan muna ang paglalayag, lalo na sa mga lugar na may rough hanggang very rough na sea conditions. Ayon naman sa latest tropical cyclone threat potential forecast na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, patuloy na binabantayan ang posibleng bagyo na lilitaw next week sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility habang nananatiling aktibo ang banta ng tropical cyclone development ngayong linggo. Para sa week 1 mula January 21 hanggang January 27, nanatili sa loob ng PAR ang Tropical Cyclone Ada, bagamat ito ay unti-unting kumikilos palayo sa kalupaan. Sa kasalukuyan, hindi inaasahan direktang tatama ang sentro nito sa alinmang bahagi ng bansa, subalit ang presensya nito ay patuloy na nagpapalakas ng hanging amihan at nagpapagulo sa lagay ng karagatan, lalo na sa mga baybaying nakaharap sa silangan. Kasabay nito, may binabantayan TC-like vortex o TCLB sa southeastern boundary ng TC Advisory Domain at isa pang posibleng sirkulasyon na maaring lumitaw malapit sa southeastern boundary ng PAR.
Bagamat mababa ang tsansa ng pagbuo bilang ganap na bagyo, ang mga sistemang ito ay maaaring magsilbing karagdagang moisture at wind enhancer. Dahil dito, posibleng makaranas ng pinakanakang pag-ulan at mas maulap na kalangitan ang mga bahagi ng Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, gayon din sa Bicol Region at silangang bahagi ng Southern Luzon, lalo na kapag nagsanib ang epekto ng amihan at ng mga umiiral na sirkulasyon sa silangan ng bansa. Posible ring lumakas ang hangin at alon sa mga coastal areas na maaaring makaapekto sa mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat. Kung titignan naman natin gamit ang iba't ibang weather models, may nakikitang bagong low pressure area na unti-unting nabubuo sa timog silangan ng bansa sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat nasa maagang yugto pa lamang, kapansin-pansin ang pagkakaroon ng malawak na ulap at paunang sirkulasyon nito. Ayon sa guidance ng mga datos ng weather models, ang sistemang ito ay maaring gumalaw pa hilagang kanluran habang patuloy na sumisipsip na mainit at masamasang hangin mula sa karagatan. Sa ganitong setup, posibleng lumakas ang organisasyon nito sa mga susunod na araw, lalo na kung mananatiling favorable ang kondisyon ng hangin sa itaas at temperatura ng dagat. Gayunpaman, hindi pa rin tiyak kung ito ay tuluyang magiging ganap na bagyo. Sa usapin ng posibleng epekto, kahit isang low pressure area pa lamang, maaari na itong magpalakas ng daloy ng hanging amihan at magsilbing karagdagang moisture source. Dahil dito, posibleng makaranas ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan ang mga bahagi ng Eastern Visayas, Caraga, gayon din sa Davao Region at silangang Mindanao, lalo na sa mga oras na magsanib ang epekto ng amihan at ng sistemang ito. Ayon naman sa ensemble guidance mula sa Google DeepMind, lumilitaw ang mga ensemble dots na nagsasaad ng posibleng pagbuo ng isang bagong low pressure area sa timog silangan ng bansa. Sa ngayon, kalat-kalat pa at hindi pa nagkakasundo ang mga datos. Ngunit ang clustering ng mga ensemble dots sa bahaging ito ng karagatan ay indikasyon na may consistent na signal ang iba't ibang model runs sa paglitaw ng isang organisadong weather disturbance. Batay sa galaw ng mga ensemble tracks, ang sistemang ito ay may potensyal na gumalaw pa hilagang kanluran. Sa ganitong senaryo, ipinapakita ng ensemble spread na maaring manatili itong mahina sa una, ngunit may non-zero chance ng gradual organization sa mga susunod na araw, lalo na kung magiging favorable ang kondisyon ng hangin sa itaas at mananatiling mainit ang sea surface temperatures. So ulitin lang natin ang mahalagang detalye. Sa ngayon, ensemble guidance pa lamang ang batayan at malinaw na may nakikitang bagong sistema na paparating sa bansa at iba't ibang posibleng senaryo depende sa magiging galaw at lakas ng sistema. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng malinaw na long range forecast ay magsisilbing maagang babala nang sa gayon ay maaga tayong makapaghanda. Sa forecast condition naman, asahan ang pinakanakang pag-ulan sa mga bahagi ng Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Sorsogon at silangang Mindanao. Maaari ring makaranas ng maulap na kalangitan na may paminsan-minsang malalakas na pag-ulan ang Bicol Region at silangang bahagi ng Southern Luzon, lalo na kapag mas lumapit ang moisture band ng sistema. Paalala, maging alerto sa komunidad na nasa mababang lugar at bulubundukin. Ang tuloy-tuloy o paulit-ulit na pag-ulan ay maaring magdulot ng localized flooding, pag-apaw ng mga sapa at ilog, at pagtaas ng landslide risk lalo na kung magtatagal ang buhos ng ulan. Manatiling nakamonitor dito sa ating channel para sa pinakabagong update tungkol sa magiging lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat.